tara mag-repair tayo ng tawag dito, extension. So yung extension na to, totoo niya, pinagawa lang sa akin to. So tara, papakita ko sa inyo paano mag-repair nito, kasi may iba-ibang klaseng pag-repair kasi ito, may iba-ibang klaseng extension. Kasi yung extension na to, meron siyang pagka nag-high ampere yung load, mag-automatic na mag-shutdown siya. So yung una natin i-check itong plug papuntang outlet, itong wire. Tingnan natin kung meron siyang mga kapyas o meron siyang putol o yan. So kapag may putol, siyempre natin yan, electrical tape lang natin yan, o lagyan natin ng iba pang mas matibay pa doon sa electrical tape, yung tipong hindi talaga kakalas. Okay, so yan, sa pagpalitan star nga pala yan, sobrang hirap kalasin yan. So ginamitan ko yan ng plies para siya magbukas. So sobrang hirap talaga yan, sobrang nahirapan ako sa pagkalas niya. So yan, siyempre 4 na tornilyo yan, yung pangalawang tornilyo na tayo. So yan, screw yan. Pagkalas yan, tuloy-tuloy lang yan pag-ikot. So yan, para yung isa nilugan nun, tapos after nun kinamay na lang, kasi mas pagka na-place natin nilugan na kaya naman. So yan, so yun yung sasabi ko sa inyo, na ating yan, meron siyang capacitor at meron siyang parang windings doon, kasi doon kasi nag high ampere. So ginamitan ko siya ng ating digital tester na kung ano status niya. So ganun ko siya ginawa. So lahat yan chinek ko kung sa isang linya at pangalawang linya may shorted ba. So tingnan ko yan. So yung setting natin ng ating digital is nasa buzzer. So yun, so sa pag-check ko, nakita ko na mayroon siyang putol sa isang linya dito sa yan. Nakita nyo yun, hawakan ko yun, doon siya may part na putol kasi natanggal yung screw niya natanggal yung screw niya. Kaya pagsaksak ng mismong may-ari nito, naputol kasi natanggal yung tornilyo. So dahil sa naputol, wala na problema, hindi na saksak, at yung isa gumagana pa naman, nayaan na lang. Siyempre possible ko na talagang mas pinili na may-ari na na balit na ng bago kaysa magkaroon ng problema. So yung nakikita nyo, natin yung sinort natin, sinum natin putol talaga. So wala, so yun lang naman yung problema niya. So ang ginawa ko, pag-grab na ako ng wire na possible na ito sa kanya para mas kumapit siya. Yung amperes na yun is siyempre equivalent nun ampere ng lumens, which is 20 ampere. So yun, lagyan ko siya ng facing ng soldering iron na soldering para mas kumapit siya. So kasi pagka wala kang ganyan, miski anong pilit mo sa pag-solder, ito sama ng solder na hindi siya magdidikit miski anong gawin mo. So kung pangit din yung mismong lid nyo, yung tinggaan nyo, tawagin. So yan, ito nga pala, itong ating iron, soldering irons, iba-iba yung niya, may lapad, may padules, so ganyan. Okay, so tinira ko muna yung sa gilid, sa mismong para mas pinatungan ko muna yung wire na ididikit ko, para pagka ilalagay ko na doon kung saan siya matutunan maghalo. Siyempre yung kabila din, nilagyan ko na rin yan. So pinas forward ko nga pala to para mas mabilis, tapos yung mabuti. So kaya dyan, sinaltakan ko na siya ng lead. So kung saan na siyang natutunan, lulusaw. So kasi meron na nga siyang parehas. Yung pagkakabitan sa kayong didikit kong bagong wire, meron na siyang lead. So hindi na ako nahirapan magsalta. Okay. So yan, sa pagtuloy-tuloy lang yan, nagawa ko lang ito. Kung hindi kayo pamilyar sa mga outlet, mas mainam nang wag yun ang gawin, bumili na kayo ng bago for safety purposes, kasi ang hirap makasulugan, napaka-delikado. Kaya may alam kayo sa paggagawa nito. Okay, ipagawa nyo sa mga electrician, sa nakakaalam ng kuryente, para mas maging familiar kayo. At about sa mga tips nga pala, syempre pag-aalis kayo ng bahay, patay nyo lahat ng inyong supply, makibigyan na ng mga ilaw, electric fan, yan, mga yan. So yung rep, syempre hindi na pwedeng patayin yun. Kailangan yun sa rep, lalo pag inverter,
dapat meron kayong automatic voltage regulator para in case na magka-brownout, hindi masisira yung rep nyo, okay? Ang masisira is yung Autobot AVR, automatic voltage regulator. So yan, sobrang hinina ko siya ng hinina, talagang pinapalang ko para madikit na madikit, para talaga may compact siya. So talagang ginamit na ko siya, talagang totally na sinagad yun talaga yun. Talagang tinodo ko yung niyan, yung pinaka repair niyan, para hindi naman masira. So napakaganda ng soldering iron natin, talagang hindi nyo nga lang maganda yung paghina nyo. So kung gusto niyo yan, mag-comment down na kayo para mapagbentahan ko kayo, bumili kayo sa ano lang yan, 200 lang yan. So meron na yung 3 to 5 na bala para din sa wala nyo malapad, yung makapal. So yan, may bala papad na kasi yung pinakadulo niyan, kaya sobrang ganda. So nag-a-adjust din yung bultahan yan, kung wala nyo mataas o hindi. Yan na. So ayan, testing na natin kung ano yung status. Nakabit na natin yung dalawa, napag-correct na natin yung sa linya, nakabit na natin. So testing na natin. Okay. So yun lang naman. So ayan, natapos na. So yun, nakasakyan natin, may lang na okay na siya. So nakuha natin ng 220 at nailaw natin yung, at nga pala yung digital tester natin, may ilaw yan para makita nyo. Okay. Kapitan natin siya sa AC, sa right side yung AC. So yan. Ayan, kung nakita nyo, meron kayo nakita 240 plus volts. So good na yan. Okay. So yun lang. Huwag nyo comment ng follow at subscribe. Siyempre, comment kayo para mas, kung okay ba, kung may natutunan nyo rito. Okay, thank you.